Kung gusto mong makawala sa pagiging empleyado, matuto kang magbenta. It doesn't need to start doing business kung ano yung pinag-aralan mo, ano yung nakita mo sa paligid, ano yung uso, hindi. Dapat ang business ay magsisimula sa core gift mo. Usapang core gift naman tayo para sa mga gustong mag-business at para sa mga gustong lumipat sa employment to entrepreneur. Sa mga nakaraang episode natin, pinag-usapan natin dun yung comfort zone na kung saan dapat ready tayo na umalis sa comfort zone at yung side hustle, yun naman yung pwede nating magsimula na business. Ang gusto ko na may share sa inyo ngayon, yung usapang core gift. Ang core gift ay yun yung isa sa mga kailangan natin para makatawid tayo from employment to entrepreneur. Nung nagsisimula ako mag-business, syempre hindi ko pa alam yung ano ba yung core gift ko. Ano ba talaga yung gusto kong gawin. And ang core gift kasi is yun yung nasa sarili natin. Hindi natin yun pinag-aralan sa school. Kasi syempre nagsimula tayo. Ako rin nagsimula ako or kumuha ako ng course na hindi ko rin naman alam. Sinunod ko lang yung gusto ng parents ko at gusto nung tito ko. Ngayon, nung nagsisimula ako mag-business, doon ko palang na-recognize kung ano ba talaga yung core gift ko. Core gift, kumbaga, yun yung bagay na meron ka. Yun yung bagay na sa sarili mo, over the time, na-develop mo. At hindi yun related sa kung ano pa man. Yun yung bagay na gusto mong gawin, feel mong gawin, at meron ka talagang talent or skills para dun sa bagay na yon. Para sa akin, ang core gift ko natuklasan ko na lang nung nagbi-business na ako ay yung communication. Communication, human interaction, at syempre kasama dun yung pinaka-core ko talaga, yung magbenta. Kaya nung nagsimula kaming gumawa ng mga side hustle ni Mrs., hindi na bago sa akin yun. Kasi nagsimula din ako as a sales nung nagtatrabaho ako sa call center. Doon ko rin na-develop talaga yung core gift ko sa pagbebenta. Kung paano ba magbenta, paano umalam ng pangangailangan ng mga customer, at paano yun lalagyan ng script or dialogue para nang sa ganun, mas mahook sila doon sa binibenta. Yun yung na-develop kong core gift. At yun naman siguro talaga yung skills na meron ako. Kasi nung nagsimula na kami mag-business, kung ano-ano rin binenta namin, nagbenta kami ng cake, nagbenta kami ng mango shake, at iba-iba pa. Hanggang dumating nga yung time na na-utilize ko yung core gift ko sa pagbebenta nung nag-business na kami. We started selling different kinds of steel, at doon din namin nagamit, or doon ko rin nagamit yung mga konsepto pa ng pagbebenta. Kung paano ko mausap, paano alamin yung mga kapangailangan ng customer, at mula doon sa pangangailangan ng customer, paano ko naman i-build yung product ko para matugunan yung pangangailangan nila, and eventually maging close deal or maging business transaction. And along the way, tumagal din sa pagbebenta. Tumagal din kami sa pagbebenta ng mga construction supplies, at nag-focus nga kami sa steel. And along the way, nakita ko yung mga problema ng mga customer. Nakita namin ni Mrs. yung ano pa yung pwede namin i-offer sa kanila na para mapalawak yung aming business portfolio. At doon nga, nakapag-offer na kami ng iba't ibang services. Hindi lang supplies, nakapag-offer din kami ng fabrication, steel fabrication, lahat ng steel, lahat ng projects or lahat ng structure, kaya na namin i-fabricate ngayon. Katulad nito, we have this warehouse, at kasama na ito sa aming portfolio ngayon. It doesn't need to start doing business kung ano yung pinag-aralan mo, ano yung nakita mo sa paligid, ano yung uso, hindi. Dapat ang business ay magsisimula sa core gift mo. At ang core gift, yun yung overtime na develop mo sa sarili mo. Magaling ka ba mag-paint? Magaling ka ba sa computer?
Magaling ka bang gumamit ng ganitong tools? At yung katulad nga nung sa akin, magaling akong bumenta. Magaling akong makipag-communicate sa mga customers, sa mga prospects. So, yun yung core gift na ginamit ko. Out of the core gift, dun ko naman pinalaki yung business. Dun kami nagsimula magbenta ng kung ano-ano hanggang dumating sa ito nga, nag-focus na kami sa malakihang benta. And we are now on B2B, business to business. Kaya masasabi ko na hindi naman kami talaga nagsimula ng ganito agad. Naranasan ko rin magbenta ng isang cupcake, magbenta ng isang mango juice, pumwesto sa palengke, magbenta. Sa panahon ngayon o kahit noon pa, kung gusto mong makawala sa pagiging empleyado, kailangan matuto kang magbenta. At kung yun ang core gift mo, kung yun yung skill mo talaga, magbenta, kumausap ng mga tao at mag-offer ng mga bagay na susolusyon sa problema nila, napakagandang core gift yan. Anyway, kung ano man yung matutuklasan mong core gift sa sarili mo, dun mo simulan. So, nabanggit ko dati, side hustle, tapos dapat ready ka na umalis sa comfort zone mo. Sa pagiging empleyado, dapat ready ka na lumabas doon. At bago ka lumabas doon, bago mo simulan yung business mo, alamin mo sa sarili mo kung ano yung core gift mo. Ano yung bagay na hindi sa'yo tinuro sa school, ano yung bagay na hindi sa'yo tinuro ng mga kamag-anak mo na kaya mong gawin kahit nakapikit ka. Na kaya mong gawing pera. Kung ano yung skills mo, kung ano yung bagay na kaya mong gawin, skills man yan, talent, o kung ano man, communication skills, kung ano man ang kaya mong gawin na the best, dun mo simulan yung gusto mo maging business. Start with a core gift, hindi ka maliligaw. Kasi kapag core gift mo yung ginagamit mo, kahit anong mangyari sa business mo, hindi mo siya pananawaan. Hindi ka mawawala ng inspirasyon. Hindi yan katulad ng mga business. Ang problema kasi ng mga nagsisimulang mag-business, kung ano lang yung nakita nila. Kung ano lang yung uso, kahit hindi nila core gift. Hindi naman nila core gift na magbenta ng kape. Hindi naman nila core gift na magbenta ng milk tea, ng takoyaki. Pero yun yung uso, yun yung madaling gawin, yun yung ginagawa nila. So, ang end, ayun, maaga silang nanawa. Pero kung nagsimula yan sa core gift mo, kung magaling ka talagang magluto, yun yung core gift mo at yun yung pinasimulan mo, hindi ka mananawa. Kahit magka-problema ka, kahit dumaan pa sa mahirap yung business mo, itutuloy mo kasi ang gamit mo ay core gift. Masaya ka na ginagawa mo yun. Hopefully, nakapagdagdag ako ng knowledge or ng inspirasyon para masimulan mo na yung journey mo from employment to entrepreneur. It will not be easy, I'm telling you, but it will be worth it. At sa mga susunod kong video, follow me on YouTube and Facebook, and I will give more videos on how to start, on how to bridge yourself from employment to entrepreneur, katulad ng nagawa ko at nagawa ng mga kilala ko sa business world. Yun lang for now, and keep on following and share this video if you have someone na gusto mo ring mapakinggan ito. Again, as I always say, success is a choice. Choose success.